Pangako naman ang mga taong malalapit kay Ginang Cory Aquino na hindi nila iiwan ang dating Pangulo sa gitna ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Narito ang report ni Susan Enriquez. Mula nang pumutok ang ZTE controversy, madalas makita magkasama sa mga misa at pagkilos ang star witness na si Rodolfo Jun Lozada at si dating Pangulong Cory Aquino. Kaya labis ang lungkot ni Lozada nang mabalita ang may cancer ang dating Pangulo. Tumanggi siyang humarap sa kamera, pero sa aming panayam sa kanya sa telepono, mangiyak-ngiyak si Lozada na ikwento sa amin na isang matalik na kaibigan ang kanyang turing sa dating Pangulo. Si Ginang Aquino rin daw ang pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob. Naging paladasal nga raw siya dahil dito. At ngayong nalaman niya ang panibagong pagsubok ni Cory, mas lalo raw niyang titibayan ang kanyang loob gaya ng madalas na payo sa kanya ng dating Pangulo. Si dating Senador Franklin Drilon bakas din ang lukot sa mukha sa kinakaharap ni dating Pangulong Aquino. Nagkasama ang dalawa sa panahon ng panunungkulan ni Cory mula 1986 hanggang 1992. Ayon nga sa dating Senador, wala pang araw makakapalit kay Cory sa paninindigan nito lalo na sa usapin ng demokrasya. Talagang malungkot ako na nagkasakit. Ngunit sa akin po, isa lang ito sa pagsusubok sa kanya. At marami na siyang pagsubok na dinaanan. And I am certain that she will face this challenge and acquit herself well. Huli sila nagkasama ni Cory sa misa sa Baclaran noong EDSA 1 celebration. Napansin nga raw niya na medyo payat ang dating Pangulo. Kaya labis din na pagkabigla niya nang malaman ang kalagayan nito. Napansin ko na pumayat. At sinabi ko sa kanya, Miss President, bagay po sa inyo na pumayat. Sabi niya, nagdadahit ako, Frank. So yun ang sabi niya sa akin. Kilalang malapit din sa dating Pangulo si Makati Mayor Jejomar Binay. Sa isang statement, sinabi niyang di raw iniwan ni Cory ang mga Pilipino sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Kaya't panawagan ni Binay, ipagdasal ng sambayanan ang agarang paggaling ng dating Pangulo. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.